Magandang gabi sa inyo mga kababayan, mga kaibigan. Malamang hindi pa natutulog at naghahanap ng mga kaaliwan, naghahanap ng kanilang mapapanood na kanilang magustuhan. Bueno, dito na naman tayo sa aking segment sa pagpapatuloy ng aking kulong o pitak ng kaalaman. Ang kaalaman, ang Biblia. Bueno, dito na tayo. Para mabilis. Ang ating pagtuunan ng pansin ay itong nakaulat sa Gawa 5:30 na si Panginoong Hesus ay ipinako sa isang tulos o haligi na kahoy base sa itinuturo ng sinasabi ko nga ang mga tunay na lingkod. Kasi baka mamali-mali na naman tayo Kasi karaniwan sa mga salin sa Biblia, si Jesucristo ay pinako sa krus. Pero ang tunay ng mga lingkod, ang kanilang tinuturo ay si Jesus pinako sa isang haligi lamang, isang tulos, isang kahoy na walang nakahalang sa taas na paikis, kundi isang poste lamang. Bueno, pagbabasihan natin yung mga salin sa Biblia. Dito sa King James Version, na sinasabi ko nga, mahabang panahon na ginamit na English version, na bali tinuturing na credible na Biblia, na English version, na isinalin ito sa panahon ni King James, na ang pangyayari ng araw, bali lumabas ang mga Protestant, hindi nila masikmura yung katuruan ng mga Katolisismo, kaya siguro nagsori, at saka yung kanilang Biblia na ginamit at isinalin ay base sa kanila rin sigurong unawa. Baka may iba silang napuna doon sa mga salin ng Biblia, kasi yung Vatican may iningatan na talaga silang Bible na ang tawag doon ay Codex Vaticanus. Napalabas ko na rin to sa nakaraang video. Ngayon, itong King James Version, ang nakaulat ay ganito sa Gawa 5:30 o Act 5 verse 30. Ang sabi, "The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hung on a tree." Sabi dito. Ngayon, kung pababasihan naman natin yung ibang English version, ang nakalagay dito sa last part na mabibigyan natin ng pansin ay, "Killed him by hanging him on a cross." Ayun, medyo malayo ata, mga kababayan, mga kaibigan. Kaya pagtuunan natin ng pansin to. Ngayon, base sa pangangalkal ko, mahilig akong mangalkal di ba? Wala naman tayong matutunan kung hindi tayo mangangalkal Kaya nakakalkal ako, at hindi ako papayag na hindi ko maipaabot sa inyo. Ngayon, base sa pangangalkal ko, mayroon din naman akong may ambag na ideya para para malinawan ang ating isip. Na si Panginoong Hesus ba ay talagang ipinako sa tulos o haligi, na kahoy o mismong sa cross? Yun ang tanong natin. Bueno, base sa vlogs ni Cynthia Jokovici, vlogger kasi ito si Cynthia Jokovici, na may pinamagatang Jesus Discovered in Dead Sea Scroll. Diba, sana nabanggit ko nung nakaraan kong video yung itong
Dead Sea Scroll, ito'y natagpuan at napasakamay ng mga archaeologists at saka mga pari din. Tapos may istorya doon na ibanggit ko na nga rin ang nakaraan. Ngayon, patuloy natin. Sabi ng vlogger, my investigation into the Dead Sea Scroll has just premiere on Curiosity Stream launched by John Hendricks, founder of the Discovery Channel. Itong si John Hendricks na to, ito yung nanguna para imbestigahan itong Dead Sea Scroll na kanilang duda may kaugnayan talaga to kay Hesukristo. Kasi ang karamihan doon sa fragments sa Dead Sea Scroll ay mga kasulatan na mababasa natin sa unang tipan, na ang nawala lang doon ay yung panulat ni Esther, o may pamagat na Esther, libro ni Esther, ang wala lang doon. Yan, patuloy natin. Ito nga, launched by John Hendricks, founder of the Discovery Channel. Curiosity Stream is the first streaming service devoted exclusively to documentaries. The Dead Sea Scroll report is part of 5 initial reports dealing with biblical mysteries. I believe my investigation shed new lights on the Dead Sea Scroll, which are arguably the most famous archaeologist artifacts ever found. Itong Dead Sea Scroll, ito daw yung pinaka mahalagang artifacts na natagpuan pag binasihan natin ang biblical story. Ngayon, nag-iimbestiga itong sabi natin itong vlogger na si Cynthia Giucovici. Patuloy natin. Diba sabi ko nga, natagpuan ito ng itong Dead Sea Scroll, natagpuan ito ng mga bakiro ng kambing. Sabi nga Bedouin goat herds. Yan siya sa English. Yung bakiro ng mga kambing. At napunta sa kamay ng mga archaeologists. At ang isa nga dito na nakasama roon ay itong sa natandaan ko, Syrian na pari na nakabase doon sa Israel. Yun. Na ang istorya doon, parang ang iba na fragments, o iba doon sa kasulatan, dinala niya sa US na ibibinta niya ata. Ibibinta niya, kaya nga lang hindi natuloy. At itong nabanggit ko na archaeologist, ang tatay nito, inintroduce din niya yung ibang kasulatan nung natapos na ang hidwaan ng Arabic at saka Israeli, mga 1957 ata, kung hindi ako nagkakamali. Inintroduce nila doon sa mga religious leader din na ata. Pagkatapos nakabinta ata sa doon, mga 3 kasulatan yun, na may presyo na $250. Kaya nga lang hindi din napunta sa kanya sa hindi malamang dahilan. Kaya yung pera na yon napunta rin sa kamay ng US authority. Pagpatuloy natin, in a caves on the shore of the Dead Sea. Doon tagpuan tong sa kunting recap lang itong Dead Sea Scroll. The ancient settlement of Qumran. Scholars nga approximately dated from 200 BCE to 70 CE, the date of destruction of
Jerusalem by the Romans at the end of the Great Jewish Revolt, 66 to 73 CE. Di ba? Winasak na ng mga Roman yung pader ng Israel noon. Kaya yung iba noon nagsitakas na. Kaya ang nito, na dalang-dala nila yung kasulatan na to at kasama sa kanilang pagtatago. At baka doon nila naiwan doon sa kuweba. In the other words, meaning some of the scroll were written and copied during the lifetime of Jesus of Nazareth. O ni Panginoong Hesus. Yun ang mga ng mga scholar at mga eksperto. Itong manuscript talaga isinulat o naitabi doon sa panahon ni Jesus Christ. Di ba ang mga ngaral noong araw, lalo na yung mga tinatawag na teacher of righteousness, ay hinatulan at pinagpapatay ng mga weak pressed. Hindi lang sa ating kaalaman yon, di ba? Di ba pinaghahabol sila ng yung mga tunay talaga ng mga ngaral, mga tagasunod ni Jesus Christ. Pinaghahabol sila at pinagpapatay ng mga weak pressed, tinatawag. Yun ang ng mga eksperto. Totoo nga naman, siyempre, kung ang mga makapangyarihang relihiyon ng araw para ayaw nilang masapawan yung kanilang tinuturo, para sila lang ang kilalanin na tama, natural, yung mga sa tingin nilang sumasalangsang at yung mga apostolis ni Kristo nung araw, kanilang kailangan mawala sa kanilang paningin, hindi umiiksi na. Gusto sila lang ang pakikinggan ng mga tao ng araw, Ngayon, may manuscript or fragments na nilagyan nila ng code na 4Q541. Ito yung linagay nila na code. Lagyan nila ng code yung mga fragment na yun na base nga dito sa vlogger na ito yung nauugnay kay Kristo na hindi masyadong nilathala. Ngayon, ang fragment 24 o column 2, may nakasulat na Didab. Ayan. The writer of this scroll asked that Didab's follower not mourn for him at do not bring the nail near him. Ito yung mga nakasulat. Ang nakasulat, Didab, na nakikita doon sa fragment 24 ang column 2 na linagyan nila ng code na 4Q541. Ito na yung pagkakilala doon sa fragment 24 column 2. The writer of the scroll asked that the dog's follower not mourn for him or do not bring the nail near him. Yun ang mga nakasulat doon. At ang mga scholar, pinag-aralan nila ang fragment na ito. Kung tumugma ito sa nakaulat sa Mateo 3:16, itong 3:16 ito yung bautismo kay Jesus na 'di ba nakasaad doon ay pagkatapos ni bautismo ay bumaba yung Espiritu Santo na mukhang kalapati. At saka Luke 3:22. Ito yung sa sa panulat ni Lucas, nakapareho doon sa ulat ni Mateo, nasa 3:16. Ito nga bautismo ni Panginoong Hesus. At yung pagpako sa kanya sa John 20:24 naman, pagpako sa kanya. At morning o pagdadalamhati ng kanyang mga alagad pagkatapos ngang ibinayubay siya. Ito naman sa
Lucas o Luke 24:17. Ano ho? Ngayon, ang fragment na ito, itong may number na 24, column 2, ay binigyan ng mga scholar ng code na 4Q541. Ito na nabanggit ko kanina. Ano ho? Napanulat ito tungkol kay Panginoong Hesus. Ito yung nabanggit na ito talaga ay impormasyon tungkol kay Panginoong Hesus. So, itong vlogger kong nabanggit, pinag-aralan uli ang mga ideya ng scholar na si Martinez. Itong si Martinez kasi ito yung scholar na kumplito talagang nagsalin doon sa fragment na may code na 4Q541 na itong may number na fragment na 24 at column 2. No? Ngayon ito sa Martinez ang nagsalin. Tungkol sa kanyang kumplitong pag-aaral tungkol sa Dead Sea Scrolls, siyang nag-aaral nito at sinalin niya na may pamagat na study edition. Ito yung kumplito na pag-aaral ni Martinez. Dahil naniniwala siyang ang mga ito or ang fragment na may code na 4Q541 ay tungkol talaga kay Panginoong Hesus. Ano ho? Ito ang ilan sa napansin nga sa pag-aaral ni Martinez, napansin ng vlogger. Sabi niya, I learned that Martinez must be nervous about the original reference to the Nile and since his translation. Itong dinil daw, pinalitan ang kanyang translation. In the new edition, Martinez translated the Aramaic statsa Nil as night walk. Biro mo yung Nil, pinalitan ng night walk. Ano bang night walk? Mandaragit ata ito ng yung bukaw ata sa atin sa malaki ang mata. Malaki ang mata na ibon. Sa Bisaya, bukaw. Ewan ko sa Tagalog, hindi ko alam. In the same section, I discovered and translated the word T, alia, or cross. Hindi daw na-translate. Or crucifixion in Aramaic. Granted, the letter Taf was missing in Martinez's version of the original. Wala daw doon sa pag-aaral at translation ni Martinez. But it sure seems coincidental that a possible reference to the crucifixion was in the same fragment that I now believe was referring to Jesus, sabi ng vlogger. Ano talaga? Itong na to, may code na 4Q541. Patungkol talaga kay Jesus to, na hindi lang talaga nilathala ng tama. Sabi niya, ngayon naka-access siya sa original na fragment sa Vault of Shrine of the Book. At nakita niya mismo ang mga tough na word in Talia, crucifixion at word na stanza. Nakita niya roon kasi pumunta nga ata siya roon Ngayon, in-interview niya ang Dead Sea Scroll scholar na si Dr. Alexei Juditsky. At nagsabi na even though stanza in the Syriac Aramaic spoken in Israel at the time of Jesus meant Nil, it did mean a bird of prey, like night hawk, in an obscure text of Persian and Aramaic. He also said that scholars refer not to translate Talia or crucifixion because the first letter of the word is not clear. Yan, hindi daw niya transfer dahil ang nakasulat daw doon, yung unang letter ay hindi daw klaro.
Nung pinagpipilitan ng vlogger na why many words in the Dead Sea Scroll are translated even though they are missing letter. Pinagpipilitan niya, bakit yung ibang fragment na kumpleto ang pagsalin, iba nga doon, missing din ang letter Sabi niya, pinagpipilitan na doon sa scholar. Tapos ang scholar, struggled and said, depends on the word, ang sabi ng vlogger o nagsasaliksik. Diba? Sabi ng scholar, depends on the word, sabi niya. Ngayon, nagsuspitsa siya o nagsuspitsa ang scholar. Ang vlogger. Ngayon, pumunta siya sa mga lehitimong translator ng Dead Sea Scroll. Pumunta siya sa iba pang nag-translate kasi hindi lang naman isang nag-aaral noon Kay Professor Father Emil Poets naman siya pumunta. From the Ecole Biblique in Jerusalem, doon siya pumunta. At tinanong niya ang tungkol sa talya, crucifixion at statsa nil. Itong talya, itong crucifixion at statsa, ito yung salitang nil. Father Poets is aware of hesitation to translate the plain meaning of the word. Parang umiiwas din. Sabi ng vlogger, ang perspective ng nabanggit na scholar, there is no need to translate stanza and talya. Yun ang sabi niya. There is no need daw to translate these words, this word. Naguguluhan kasi itong nagsusuri. Biro mo dahil sadyang umiiwas itong si Father Poet sa kanyang mga tanong. Umiiwas, parang umiiwas talaga. Nagtataka itong vlogger bakit some scholars are leaving out the word crucifixion, word together, while others are substituting nighthawk for nil and agitator for dove. Itong crucifixion, itong nil ay pinalitan ng nighthawk at itong dove ay pinalitan ng agitator. Nagtapos ang kanyang pagtatanong kay Dr. Robert Deutsch. Pumunta na naman siya sa iba. At dito siya nagtatapos ang kanyang pagtatanong at pag-iimbestiga. At tinanong nga ang mga bagay na kanyang natuklasan. At hindi naman nag-alinlangan na sumagot ang doktor. Sabi ng doktor, it seemed that this is a text written by the followers of Jesus after the crucifixion. They are telling each other not to focus on the nail. Sabi niya. Although sabi niya na itong mga bagay na to ay talagang sadyang sinulat ng mga apostoles o tagasunod ni Kristo, pero wag na tayo mag-focus doon sa nail na yon o doon sa dove, sabi niya. And sa crucifixion, as their enemy. Thus and not to overly mourn their loss, but rather to focus on internal light mentioned at the end of the fragment. Doon na sila nag-focus. Di ba? Anong bottom line dito? Di ba ang lahat na relihiyon naman nagtuturo ng kabutihan sa mga tao? Lahat ng kabutihan tinuturo yan. Pero dapat ang pagtuunan natin ng pansin at palitawin kung sino ba talaga ang nagtuturo ng tamang konteksto sa Biblia. Yun ang gusto nating palitawin. Kasi sa labat niya o nagbababanggaan ng mga sa Biblia mga talata at saka mga nakasaad doon Kaya hindi natin matumbok talaga kung ano ang layunin ng Diyos. Di ba? Napalabas ko nung nakaraan. Sabi ay sa pangalawang Pedro 3, 10:11 ay tutunawin lahat sa pamamagitan ng napakatinding init ang lahat ng nakikita mo sa ipapawid, tulad ng mga araw, mga bituin, at kasama na itong
mundo natin tutunawin. Pero nabigyan ko yun ng depensa na hindi talaga totoo na tutunawin, dahil ang last word doon sa pangalawang Pedro 3:10 ay mapupugnaw. Yung mapupugnaw doon ay mahahantad. Kasi sa word ay ang mapupugnaw mapupugnaw, nakasa din yun sa King James Version, mapupugnaw pag tinranslate sa Tagalog. Kaya nga lang, ang mapupugnaw hindi tuwirang susunugin, kundi may siya, bali, di ba may tinatawag tayo na first person, second person, third person, ganon, sa mga word. Tulad ng beautiful, pretty, precious, mga ganon. Kaya ang mapupugnaw doon, may kahulugan na mahahantad. Ayun yun ang mga pag-unawa ng mga lingkod ng Diyos na hindi nila pinagtuunan ng pansin ang mga kasulatan na agin sa ibang talata. Kasi babanggain niya yung ibang talata Yung talata ng awit 104:5 na ang mundo ay hindi magagalaw sa kanyang kinatatayuan, kinanilalagyan, at mananatili ito hanggang magpakailanman, forever. At saka marami pang talata na nagbabanggit na manatili tayo magpakailanman dito sa lupa. Marami na akong napalabas na mga video, hindi na rin sukat na ang mga video ko noon, kung tututukan nyo lang, may mga kaunawaan doon na halos kung inyong titingnan, parang napakabago at lihis doon sa konteksto ng mga kasalukuyan nating Biblia na binabasa. Papatuloy natin to. Ang vlogger nagbigay ng mensahe. Ito na yung mga pinakabuod ng kanyang conclusion. It's too early to tell who the enemy. Kasi naobserbahan niya parang halos pinag-aralan nga ng mga scholar, pero ang tunay na salin hindi naman talaga nilagay. Kaya nagbigay ng conclusion ang vlogger, it's too early to tell who the enemy, sabi niya. Refer to in the text is, or what the message of the text is. What is certain, whoever is that is fragment 4Q541 is referring to Jesus, then maybe some of the other fragments are also referring to Him, kay Panginoong Hesus nga. Kasi marami pa roon dun sa fragment na yun na 4Q541, marami pa roon na hindi nalathala yung mga scholar parang umiiwas sila. Based on this investigation, perhaps it's time to re-examine the Dead Sea Scroll and their translation. Yun ang sabi niya. Kailangan daw mapag-aralan muli at mailabas talaga kung ano talaga ang nakasaad doon. Ngayon, tayo naman mayroong conclusion. Isa lang ang ating pangwakas. Pwede pala pilipitin ng mga matatilinong individual. Pwede pala nila pilipitin na ang mga nakasaad na talata sa Biblia. Pero ang kabuuan at ang context sa Biblia, kung tayo ay magpakarunong, hindi nila kayang ilihis, lalo na tayo'y makikinig sa tunay na mga lingkod. Okay. Tapos na. Kung may napulot kayo. Kung diretsuin lang natin yung i-drop natin ay yung mga impormasyon tungkol kay Jesus Christ, kasi karamihan lang sa
fragment doon ay nakapokus sila na pinalabas nila at hinihambing nila doon sa Codex Vaticanus na iningatan ng Vatican na libro na pareho talaga yung nakasaad doon sa mga kasulatan na nakuha nila sa Dead Sea Scroll. Pareho. Yun ngayon, nakapokus sila doon sa mga lumang tipan. Pero doon sa yung may linagyan nga nila ng code na yung code na wala na tuloy ako. Yung code na 4Q541 sa fragment number 2, number 24 ang may column 2, ay marami pang hindi sila nalathala doon tungkol kay Jesus Christ. Kaya mayroon din tayong pangwakas o conclusion. Pwede pala nila ilihis. Pero hindi kaya nilang ilihis kung magpakarunong tayo. Dahil nandiyan naman ang context ng Biblia. Marami kang mababasa. Di ba? Ang mismo ang layunin ng Diyos. Maraming salamat sa inyo. Sa mga nanood, nagtiyagang manood. Sa kakakalkal natin na napansin natin to, sana marami kayong natutunan. Muli, ang inyong lingkod, bumabati ng magandang gabi sa inyong lahat. Mabuhay tayong lahat sa katotohanan hanggang sa muli. Tulad ng nabanggit ko sa karagdagan lang yung impyerno, di ba isa sa mga apat na katangian ng Diyos ay pag-ibig. Ang pinaka dakilang katangian niya ay pag-ibig. Ngayon, kung naniniwala kayo sa impyerno, baka yung pag-ibig niya pulaan siya ni Satanas, di ba? Malalaman din natin yan, mga katotohanan na yan. Bahala kayo kung tumuto kayo sa akin. Kunting kaalaman lang tungkol sa COVID-19. Kailan lang na-interview. Sino yung na-interview? Itong scientist na nakadiscover, napanood ko nga rin ito sa TV na pinalabas nila Ngayon, ko lang kasi yung iba baka hindi nakapanood nun Yung isang scientist na nakadiscover ng HIV at saka AIDS, na nakakuha nga siya ng Nobel Prize doon sa pagka-discover na niyo, kasi isa siyang microorganism scientist na nagsa-study noon. Na ito siya si taga France na si Luc Anthony Montagnier. Sabi nga dito, discover AIDS. Siya ay a French biologist, study of microorganism. Yan ang trabaho niya. Nagpalabas siya ng ulat, na-interview siya doon sa France ng respetadong TV station din doon sa kanilang bansa. Sabi niya, COVID-19 was not natural and suggests that the disease actually resulted from work done by molecular biologists. Hindi daw natural to na nanggaling lang sa laway ng bat at saka laway ng snake. Kundi ito, laway ng bat na hinaluan ng kontaminado ng HIV. HIV virus. Sabi nga, kagagawan daw to ng mga molecular biologists who were attempting to create an AIDS vaccine. Yan. Yung mga molecular biologists din na nag-aaral kung paano masolusyonan ang sakit na AIDS. Ayan siya. Di ba? Marami ng tao sa atin nagkakahaka na gawa
gawa itong virus ng tao talaga. Ano? Ginagamit para pangdigma dapat to. Ano? Uguluhin ang mundo. Ano? At para ipakita dun sa mga nag-aangking napakalakas na nasyon, ano, na sila malakas din. No, na kaya nilang guluhin ang mundo. No, kaya nilang pumatay ng mga tao. Ano? Yun lang. Sige, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli.